Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Bloody Monday, April 7, 2025. So, ayun na yung epekto ng tariffs doon sa bandang US market. So, hindi ko in-expect na ganyan kalakas yung grabe yung laglag natin. So, parang pandemic na yung yung pakiramdam natin dito sa market kasi yung current level natin halos nandun na sa same yata sa pinakamababa na to ng pandemic natin last time. So, nagwo-worry din yung karamihan ng mga investors sa global market kasi although syempre ang laki ng drop sa atin, makita mo dito si Jollibee nag-drop ng more than 9% for today's trading. So hindi lang naman sa Philippine market 'yan, so global market. Marami ngayong naiinis sa sa market natin kasi 17% lang naman daw yung tariffs natin kumpara sa China, 'di ba? 65% na yata doon sa bandang China. Pero yung galawan ng mga stocks natin, parehas din sa sa global markets. Ayan, so ganyan talaga kasi interconnected tayo. So mahina yung uptick ng foreigners dito, wala masyadong foreigners. And lumabas pa nga 3 point, ang laki pala lumabas ngayon, 3.24 billion. So nag-drop tayo ng 4.3%. Pero kung ikukumpara mo nga dun sa galawan ng US market, mas malala pa rin yung yung galaw ng US market kasi from the last 2 days of trading nila, Thursday at saka Friday, tig more than 5% yata yung galawan ng kanilang mga indices. So nag-bear market na rin sila, no? Umabot na rin ng more than 20% na galawan na drop yung mula sa peak last time yung kanilang pinaka main indices. So grabe naman kasi yung ginawa ni Donald Trump, di ba? Kung isipin mo, bigla-bigla siya mag-implement ng tariffs, interconnected tayo sa US market. So mabablock ngayon yung mga kita ng mga companies na nag-export import doon sa bandang US natin. So yun nga sabi nila sobrang protectionism si Donald Trump. Tapos dinali niya yung stability ng global market natin since pandemic na nga po. Ayan. So personally, parang meron pa rin drop yung index natin kahit na laki ng drop natin ngayon. Kasi yung futures naman ng US market, so another 4%, 5% drop yung mga nakikita natin. So yung kung mapapansin nyo, yung mga post ko din po doon sa sa Twitter natin, karamihan po doon is yung mga laglag na indices ng Asian market. Si China nag-drop yata ng 9%. So si Taiwan mas 7, mabot yata 7% kanina. So grabe, grabe talaga yung So ang ang labanan ngayon, cash is king. And then kung sino yung makakasabay later on sa rebound ng market, yun yung panalo sa market natin. Kagaya nung na-timingan natin last time yung pandemic, di ba? May capital tayo, nakabili tayo sa bandang baba, gumita tayo nung nag-bounce. Kailang ito, medyo marami tayong hawak na shares dito sa consolidation area natin na to around 6,000, below 6,300 and then nagda-drop pa siya. So hindi pa natin makita yung bottom niya na. So kahit na 5.8 na po si Philippine markets. Kaya cash is king talaga during this time. Okay? So anyway, very bad man yung market natin. Reviewin pa rin natin yung mga trending stocks. Tingnan natin kung gaano kagrabe yung damage dito sa market natin. Pero dito pa lang sa unahan, yun nga, nakikita ko dito is si Metrobank 7% at saka si Jollibee negative 9%. So, ewan ko sa REITs kung naapektuhan sila kasi sila lang banks at saka REITs lang nakita ko ng weekends na na hindi masyadong affected nung last week. Kaya lang ito kasi medyo massive tong drop natin. Okay? So negative 4.3%, 5,800. So lampas pa tayo dun sa support and 3.24 billion net foreign sale. Pati si crypto, laglag din syempre. Okay, so nauna sa listahan natin si dito kasi nag-bounce siya last week ng 20% ba naman, no? So, nag-pullback siya ng 6.07%. Lumalaban pa rin siya kasi noong umaga, alam ko, verde din si sa opening natin si dito. So, negative 9.07 million net foreign sell. And then, yung alaga natin ng si APX, kalahati lang yung benta ko nung last Friday. So, may hawak pa rin naman tayo dito. Kaya lang, kinakain na yung mga gains natin. So, negative 7.32%. Pero net foreign buy siya, 38 million. Ano pa yata to nag-drop and then nag-Dow G yata yung kandila natin. So tinitingnan ko yung disclosure niya. Meron siyang may pinagbentahan siya ng shares.
So mamaya silipin natin, 4.8 yung ano yung bili sa kanya. Yung current price niya is more than 5 pesos. Okay? PhilWeb, ayan, nako. Grabe yung takbuhan dito kina PhilWeb at saka si Vita. PhilWeb, negative 26.23%. Kaya, di ba madalas natin sabihin kapag itong mga penny stocks talaga, grabe yung galawan. So, negative 26% and 1.15 million. 1.15 million lang naman na net foreign sale pero uh, naapekto siya kasi karamihan ng traders nandito yata. And then si Vitarich, ito, unknowingly din, di ba, na nire-review natin last time, ang distribution ng mga bumibili sa kanya, marami, di ba? Ayan, binagsak din siya. Negative 18.57% and meron siya 26.79K net foreign sale. Tapos si Ali, kinuha ko na lang representative. Dapat pala si Jollibee kasi 9%. So si Ali nag-drop nandito siya kasi sa trending, negative 5.06%. And halos, kanino kaya tong 3.24 na to, billion? Kasi 92 million lang yung lumabas kay Ali. So ongoing pa rin yung share buyback. Tapos si OGP natin, ang laki din ng candle niya, red candle, negative 6.92%. And 8 8.84 million net foreign sale. So cash is king nga during this time, di ba? So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Pakibasa na lang po. So yung ating review is for education purposes lang po ito ha. So grabe na ngayon yung laglag sa market. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence pa rin naman. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Nako, babagsak yung mga reviews na views natin ngayon. No? So subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading committee. So ngayon, maraming tataka. Okay, given na pala na yan nga, pessimistic sa market dahil kay Trump. So, ibig sabihin ba itong issue natin na to kapag hindi binago ni Donald Trump 4 years na iindahin natin tong bear market na to. So marami nagsasabi na gano'n kasi nga makita mo naman yung galawan ng mga stocks. So normally kasi kagaya nga sa atin, di ba, halos isang taon bago mag-recover yung downtrend ng mga stocks natin. Okay? So check mo na lang yung ating mga trending stocks video. Mga company reviews sa market natin. So double check mo na lang sample trades sa markets, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market. Okay? And then follow mo din ako dito sa ating Fluffy Trader. Crypto ko to para sa mga later in games natin. Silipin din kaya natin yung market natin dito. Ayan. So sa social media, follow mo lang ako sa Facebook account para updated ko po or dito sa Facebook page. Kailangan natin mag-ipon ng maraming BP ngayon. Tapos sa Bodega Peak, yung mga articles natin. So double check mo na lang yan. And then sa Twitter, hindi pa rin naglalabas ng summary si Philippine Stock Exchange natin. Okay, so basahin ko na lang yung mga nandito. Foreign Funds Bot, BPI, Alter, Meralco, Manila Water, SPNC, lumagapak din to eh. Pero nag-bounce na. GSMI, Keeper, Costco, A-Rich, Grit, Double Dragon, Emirates, Tel, Converge, and Macro Asia. Foreign funds sold, BDO, China Bank, Metrobank, PNB, ASEAN, APF, GEM. So nag-aalisan na. Sa bank siguro to, no? CNPF, DNL, MI, Facebook ba yan? FB, FCG, CIC, AC, Aboites, AGI, ATNB, Ali, Philreach, Meg, Globe, at saka si dito natin. So, kung papasin nyo, yung Twitter ko is puro, ayan, negative. Oh. So, tingnan natin yung galawan kanina. So, hindi ito yung closing. Pero, Hong Kong, nag-drop ng 14%. Oh. Yan, grabe, no? So, tayo nga na nag-drop lang ng 4% sa index. Si Jollibee nag-drop ng 9%. So, times 2. Ibig sabihin, kung yung pinaka-index nila nag-drop ng 13%, may mga blue chip sila na drop ng more than 26%. So, nakakatakot ngayon talaga yung itsura ng market natin. Kospi minus 5%. Oh. Ayan, grabe. Oh. Sa Japan, minus 7.68%. Okay? Dito yung closing natin. Wala tayong gainers sa pickup. So, obviously, kasi nag-drop yung market natin ng 4%. Ayan. So, ramdam mo ba ngayon o sanay ka na dahil sa nung pandemic mas malakas pa naman yung pandemic naman, ilang araw, hindi ganyan, okay, may mga times na ganyan kalaki, 4%, 5%. Pero,
medyo matagal siya, no? Matagal bago nangyari yon doon sa pandang pinakadulo na lang yun nung nag-correct na yung market natin, di ba? So ngayon, kakaumpisa pa lang. So grabe yung ano, yung galawan, no? So si Bloom, Jollibee minus 9%, Bloom minus 8%, Metrobank minus 7, Monday minus 6, CMPF minus 6, SCC minus 6, Converge minus 5, Ali minus 5. So hanggang saan kaya yung ibabagsak ng market? So syempre antayin natin yung ano, Dow G na ipapakita ni Philippine Stock Exchange Index. So the board of IBC approves the sale of its 25% shareholdings in Constellation Energy. PSE drops nearly 4% sa early trade. Okay? So tariffs pa rin syempre. Mrs. G, meron siyang cash dividend. So kahit bumibili ka ngayon ng ano ng dividends ng mga blue chips natin, malulugi ka pa rin kasi yung bagsak ng ano ng price action. So yung recap 5.8, 4.3%. Ayun si Hong Kong, grabe si Hong Kong, no. So tinamaan talaga siya, no. Ano ba business ni Hong Kong na alam ko financial markets, 'di ba? Marami dito sa ano sa Hong Kong. So Trump tariff wrecking ball, sabi ni ano ni BA market natin kanina, ayan, no. So wala talaga, no. Asian stocks benchmark falls. Ayan, so index, fear index jumps 50.93%. Ngayon marami nagsasabi na pwede magkaroon ng recession sa US market. So ang problema diyan, hindi lang naman sa US magkakaroon, may epekto sa ano global markets natin. Okay? So very very bad. Increasing the public float gives RCR more room to conduct a property for share swap. Silipin natin yung mga ano, mga REITs natin mamaya kung ano itsura niya. So baka yun na lang yung mga natira. Now Telecom owned by Bilarde has lost its license to operate nationwide mobile service due to years of failing to meet government requirements. Yari si now. Will history repeat or is this time different? Ayan. So nag-quit si ano si yung asawa niya ni dito Dennis Oy dito sa stock natin. Okay? So AGI operated by Golden Arches Development Corporation, more direct flight to Palawan, Dow Futures, so yung futures nila sell pa rin. Pati yung ano, kaya sabi ko pati si APX madadamay kasi ayan, yung mga futures ng ano ng mga minerals natin nag-drop din siya. So from Megawide and the SM Group, Citicorp, Blueberry, Jollibee, and ICT, it was a strong showing for the top corporate leaders, Finance Asia. Okay, so Bitcoin pala, so bumagsak na rin, 78K. Dito, Adel Tamano takes on expanded role as Chief Revenue Officer for Consumer Business. Ano pa to? So, yung galawan. Robinson Land, RCR. Bitcoin falls 78. 78K na lang siya kanina. So, 76 na yata currently. And then, WTI crude tumbles below $60 per barrel. Grabe, lahat laglagan na, no? So now, ayan, check nyo lang, yung balita kayo now. Telecom natin, European stocks, kasama din yan, laglag din yan. Okay? So silipin na lang natin yung actual na ano, galawan. So April 5 pa itong ano, isang post natin na yan. Hindi yan. So 76K na lang si ano, Bitcoin. Okay, so patalasas ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading, sa market natin, mag-ipon-ipon na tayo ng BP, pambili natin pag nag-rebound po yung market natin. Okay, so check mo na lang po yan as a guide kung gusto mo sa trading sa Philippine markets. Okay? Ayan. So, di natin makita yung kandila sa lakas ng kanyang drop. So, focus muna tayo dito. Ayan. May konting ano siya, oh. May konting weak. Pero makita mo, no? So, meron talagang, yung pinakamalalaki yung volume niya, yung mga sell-off natin eh. So, ngayon, laki oh. Kaya nagkaroon siya ng gap. So, 3.24 billion net foreign sell. May pag-asa pa ba yung stocks natin? Siyempre, meron naman. Ang tanong, kailan? Ayan. So, 4.3% yung drop natin. Asa yung pandemic natin? Ayan. So, halos pandemic last time is 4,000 level. Sana yung next na support? Nako, andito na sa bandang baba. Ang pinaka-support level ni index is, kasi may weak siya dito, 5,692, which is
Most likely sa tingin natin na i-reach natin yan hangga't hindi babago yung sentiment doon sa US market. Pero based sa mga balita sa US, puro US yung pinapanood ko ng weekends. So ang sabi naman is kasi walang masyadong pakimuna sa ngayon si Donald Trump talaga. Pinababayaan niya yung market na free fall siya. So wala siyang pake kasi ang gusto niya madala yung mga businesses sa US. Pero kung titingnan nyo yung history ng global markets natin, kaya nagkaroon na recession noong 1930 sa US. Ay, konting analogy tayo. 1930 sa US market, nagkaroon ng depression doon, di ba? Nagkaroon ng stock market crash, na marami nawalan ng trabaho, nagkaroon ng recession, and then tinatawag nila na depression. At ang pinakaano pala noon, ang pinaka-cause, trade war din. So kaya nga nanganganib yung market natin dahil kay Donald Trump. Wala naman tayo iba sisisihin eh. Siya lang naman talaga. Kasi kahit yung economic advisor niya, so alam din naman na ganyan yung magiging epekto. Kaya lang, syempre, tinuloy pa rin niya. Okay? So ganun talaga, kasama yan sa risk sa trading sa market. So most likely, for the coming few days, magdidip pa tayo. Base lang binibase ko sa sentiment ng US market. So possible na siguro may bounce relief tayo hopefully for the week. Kasi medyo excites na yung drop ng market natin. So affected pa rin kasi 17% nga daw yung tariffs natin. Okay? Ang tanong gaano kalaki yung ini-export natin sa bandang US naman. Okay? So tingin tayo dito sa mga winners and losers. So big caps wala nakasurvive. So tignan natin yung Jollibee yung pinakamalaki yung drop 9% sa big caps. Okay. So dito muna sa winners kahit pa paano. Meron ba tayong pag-uusapan? O BHI, ayan, meron nga. So 17.95%. Tapos wala na mga penny stocks na. Si ABA, nag-bounce pa rin 2.74%. So 2% na yung pinakamalaki na may volume At saka the next is mga less than 1% na lang siya. So yun lang. Yung kumita dito sa market. Ayan. So web, yung pinakamalaki yung drop, 26.23%. Tapos si Now, 18%. Ingat na lang yung license to operate niya. Nawala. So Byterich, minus 18%. Si MAB, minus 18%. MRC, minus 16%. Wala na yung ibang penny stocks PHR, minus 15 ulit. IMI, sabi ko na nga ba, trap siya IMI natin, minus 14% sa STI. Nag-breakdown din siya, So, minus 10%. Baka naman may bounce to bukas. PXP, ayan, wala na rin, Minus 10%. Kaya ingat talaga sa pinipitik na stock si Bloom. Downtrend, minus 8.71. Macro Asia, nag-breakdown din, minus 8.2. Sino pa? Double Dragon, minus 8%. Plus, ayan. So, minus 7.85%. And may volume. Monde, minus 6.8%. Okay? So, nagulat yung market natin. So, yun lang muna. Sino ba? APX. Okay, nag-drop din siya, Si Ali is minus 5%. Dito, minus 7.85. Yan, yung mga may volume na yun. Metrobank, minus 7.6. Okay, so very bad yung market condition and 5.6. Papa 5.6 na lang tayo dito sa market natin. Okay, so ayan, silip tayo dito sa sa global market. Okay. So nung Friday nag-drop na si S&P natin. Tignan kaya natin yung global market sila. So ayan, may future sila. Negative 3 na lang ngayon. Kanina, negative 4 eh. Negative 3.09% sa S&P. Dow Futures, negative 3.02. Nasdaq, negative 3.46%. So, sunog pa rin ang galawan sa US market. European stocks, mas mataas pa nga sa Europe, 4%, 5%. And Asia talaga yung tinamaan na malakas, no? Si Hong Kong, minus 13%. Indonesia, tama ba to? Tama ba? Minus 49. Baka mali to. Okay. JKSE. Saglit. Silipin nga natin sa sa trading view. Tingnan natin
Yung mga minomonitor ko na tech stocks. So, tingnan mo. Pa-drop din siya. Saglit ha, tingnan natin si JK. Tama ba yun? Indonesia. Na-curious naman ako doon. Ano ba ang pinaka-index ng Indonesia natin? Saglit ha. Laki eh. Parang di ako makapaniwala. IDX Composite Index. Bakit ayaw niya? JKSE yung ano eh. Ayan. So silipin muna natin yung yung galaw dito sa sa SPX no. Ito na lang. Ayan. So parang Tory din na pabaliktad yung yung galaw ng isang index nila si S&P 500 tapos yung futures niya ayun nga magda-drop siya ng 3%. Ayan oh. So grabe no yung nangyari dahil kay Donald Trump natin. Okay. Tama ba to? Minus 49%. Okay, na-curious ako dito bigla. Parang hindi naman tama to. Ano to? Day chart ba to? Hanapin natin si Indonesia. Hindi naman 6.5 siya oh. Ano ba to? Hourly chart. Saglit, nawawala ako dito eh. Okay, napapahaba yung video natin. Ayan, double check nyo na lang. Double check na lang natin yung mamaya. Ayun oh, minus 49% eh. Parang hindi, parang may mali dyan no. Okay, so anyway, nagulat lang ako kasi ba't naman minus 49%. Hindi kayo nagkamali yan. Taiwan, Korea minus 5, Taiwan minus 9. Mali siguro yan. Okay. Maliban na lang kung may rebellion sa bandang Indonesia natin. Okay. So yun lang nakita natin. Nagulat ako doon. Okay, next. Yung crypto. Naglag din si crypto. Akala ko stable to si crypto eh. Kasi ang isa sa mga buyer nito si Donald Trump eh. Nag-accumulate nito eh. So kaya panay ang hike niya sa Bitcoin. So 77K drop ng 6%. Pero si Ethereum malaki oh. 15%, XRP 14%. Grabe din no. Sol minus 14%. Ang grabe, Dodge minus 14. Bloodbath talaga yung oh. Grabe no, lalaki ng drop. Okay, nakakatakot mag-invest ngayon sa sa market. Ayan. So, anyway, ganun talaga. So, medyo mababa yung support ko kasi nga ina-anticipate natin. Meron pa tayong drop bukas, especially kung ito, nag-close si US market natin na mapula pa rin. Expect na meron pa ring hila si US market dito sa Philippine market. Okay, so yun na lang muna and then pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si dito sa listahan natin. Anyway, Verbad yung mga makikita natin ngayon. So, medyo may paano pala, oh. May pasipa si dito natin. Pero lalagay ko pa rin dito sa mababa, 1.53. And, okay, worst case scenario is another double check tayo dito sa 1.2. Kasi yung sentiment ng market natin baka meron pa hanggang bukas. So, negative 6.67%. Meron siya 9.07 million net foreign sell. Kaya lang iniisip ko yung pag-alis ng asawa ni di ba? Mr. Dito kay as a secretary. So, merong ibig sabihin din yung kahit papaano, di ba? Kasi family business tapos bigla siyang umalis, di ba? O siguro direction na rin nung kasi majority ng shareholder niya is nandun na yata sa sa bandang Singapore. Anyway, sumabay lang din naman siya sa negative sentiment ng market. Kasi nung umaga, may pabomba din siya kahit papaano eh. So April 7, ito yun, no? Bumomba pa siya bago nagkaroon ng Dow G, yung galaw natin. So, hinila na rin siya ng sentiment ng market. So, very bad, bearish candle. So, tignan natin bukas kung mag-support yung mga moving average natin. Pero ilalagay ko muna dito sa bandang baba. Kasama na rin yung pagiging bearish ng markets natin. Kasi baka mag-profit taking yung mga na unang nakapasok kay dito natin. Okay? So, expected yung mga drops natin ngayon kasi nga lahat ganyan naman yung galawan. Dito, wala tayong particular news maliban sa pag-alis ng asawa niya sa treasurer, secretary ng dito natin. Okay? Next.
EPX. So, nakapag-TP tayo ng kalahati pero may hawak pa rin tayo. Tignan natin kung makalabas tayo ng berde. Lalagay ko na yung support dito sa 4.9 o siguro mga 4.8 kasi nga very bad pa rin yung sentiment na nakikita natin until tomorrow. So binawi na niya yung 3% na dividends plus another 4% kasi yung total niya is amount siya ng 7%. Pero nakakapagtaka, ang lakas din may nakikita tayo ng mga volume, 24.38 million. So kung papasinin mo, yung galaw na majority ng stocks puro net foreign sell. Pero ito, meron siyang 24 million na net foreign buy. Hopefully good news. Saglit, ipakita ko yung APX mining. So meron siyang saglit. Nandito pala sa nandito na. Meron siyang disclosure dito. Bago lang ba to? March 2025, wala siyang actual date. So kasi may mga siya dito eh. May mga shares na andito pala sa bandang taas. Wala din, no? Saglit. Ano ba ang date natin dito? Wala tayong date dito eh. Nawawala na tayo. As of March 31, 2025. So meron siyang disclosure dito. Meron siyang acquisition, no? So bumili siya. Ang dami shares yung nakikita natin dito. 48 million shares at 4.88. So mukhang good news yun ah. So yung bumili sa kanya is nandito sa support natin, dito sa 4.88. Ang dami nun, no? Ilang shares yan? Million shares eh. Ayan. So tingnan nyo na lang po. Kung meron kayong APX na hawak, hopefully hindi mabutas yung support natin. Pag hindi, eject na rin tayo dito kay i-eject na rin ako personally kay APX natin. Kasi ang average ko nandito sa nandito sa area na to. Okay, so negative 7.32% and 24 million net foreign buy. So hindi ko muna lalagyan sa taas kasi yung market sentiment natin. Next, PhilWeb. Okay. So ito na, hindi naman ba kasi yan negative news eh. Okay, so talagang natural na drop. Nag-alisa yung mga traders natin sa kanya. So on the way na siya para i-retest ulit yung MA100 na support level natin. Ayan. So naging catalyst yung market, negative sentiment plus yung kanya negative na earnings. Ayan, so takbuhan na sila. Wala namang balita na bago para kay PhilWeb natin. Lumabas na yung balita niya eh. So negative 26.23%. 1 million lang yung net foreign sale pero grabe yung kandila natin. Yung mga mahirap dito sa mga pag namatay yung momentum, grabe din yung yung drop niya. Syempre congrats kung nakasabay ka pero pag dito ka nakasabay sa mga drop, ayan, ipitski ang labanan natin kay PhilWeb. Okay, so hopefully mag-survive bukas yung 1.6 na support level natin. Next, Vitarich, nagulat din ako sa laki ng drop niya. So talagang natakot na rin yung holders niya, no? May biglang buhos siya dito. So negative 18% na yan. After ng buwas na to, unti-unti lang naman siya nag-drop pero dito talaga merong lumabas. Kaya nagkaroon tayo ng long red candle. So na-expect ko magdo-double check na naman dito sa 0.5. So medyo bearish lang yung review ko kasi yung sentiment natin is global na yan eh. So negative 18.57%. Okay, next. Ali, so representative ng mga blue chips. So negative 5%, sayang. Lumalaban na yung price action natin eh. So tingnan natin kung magdo-double check din tayo dito. Laglag din to, most likely below 20 kapag nagkaroon pa tayo ng mga additional na 4% sa na-drop sa index natin. So negative 92 million. Net foreign sell and negative 5.06%. Si SMPH medyo na-spare siya, no? 2.4% lang yung drop niya. Kanino ba yung nag-curious ako. Saan galing yung 3 billion na yon na traded value, ICT? One dito. Galing sa kanya. Ano ba to? May transaction ba to? 2.39 billion si ICT natin. Okay, so yun lang muna yung nakita natin kay Baita. So talagang hahawak ka sa sandalan ngayon eh. At saka si Ali pala. Ayan. So negative 5.06%. Hopefully mag-survive sa 21.3. And then lastly, si OGP natin. Kinain na rin niya. Medyo volatile si OGP natin. Okay. Grabe yung niya. Okay, so
Okay, magre-retest siguro sa support sa 14.8. So negative 6.92% and meron siyang 8.84 million net foreign sell naman. Okay? So yun na lang muna yung ating review sa market. Pangit naman yung galaw natin. Hindi pa rin okay sa Instagrams natin. Hopefully, mag-subside na siya sa 5.6 kasi yun nakikita natin ng support. Ang next support kasi mas mababa, nasa 5,300 level. Kaya panoorin natin yung galaw dun sa US market. Pag malakas yung mga drop na to, yung mga indices nila, asahan mo, syempre, susunod din si Philippine markets natin. Oversold na siya, oh. So baka may temporary bounce dito tapos saka ulit magde-drop si US market natin. Okay po, so ingat na lang tayo. As usual, bago mag-close yung market, please close yung review natin. Please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page. Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Okay. Brace yourselves na lang tomorrow po.